Import ng Sauce Coffee na si Devere naging tinik sa creamline. Sauce Coffee at Farm Fresh bagong rain ng PBL. CCS minalas daw. Import ng Akari Chargers hindi umubra. Sa Petrogas, Mars Alba Tameme, Galleries tuluyang nalugmok. Import ng creamline na si Squan, posibleng palitan raw. Valdez, bantay sarado ngunit walang kupas. At bibigyan natin ng review ang mga naging laban kahapon at syempre next game schedule na magaganap October 25, 2025. Ano-anong team maglalaro, saan magaganap, saan ang venue at syempre latest team standings. Ano-anong team na ang nangunguna at syempre individual stats, sino-sino na kaya ang posibleng makakuha ng MVP, individual award after ng conference na ito. Lahat ng latest update ay ibibigay natin sa videong ito. Kaya before that guys, please naman huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pahit the notification bell for more valuable updates dito sa bago kong channel, Philippines Volleyball TV. Please isang subscribe naman. Thank you very much and God bless. At ngayon nga guys, huwag na po natin patagalin pa. Unahin po muna natin bigyan ng game result, review ng game kahapon. Syempre kasama na dyan ang game schedule, team standings, individual stats. Kaya umpisahan na natin. Sa unang laban nga kahapon, nalo nga ang Charity Go versus Galleries sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-9, 25-16 at 25-23. Player of the game ay si Pauline Gaston na may 8 attacks and 2 blocks. Second game naman ay nanalo ang Petrogas kontra sa Akari Chargers in 5th set sa mga scores na 29-27, 25-22, 19-25, 17-25 at 15-11. Player of the game ay si Lindsay Van der Wide na may 22 points, 20 attacks. Sa third game ay nanalo nga ang Sauce Coffee kontra sa Creamline sa loob ng 4th set sa mga scores na 25-27, 25-17, 25-20 at 25-22. Player of the game ay si Anna Devere na may 37 points. Ayan, syempre nabigay na natin ang game result. Ngayon naman ay bibigay natin ng konting review ang naging laban. Ito yung mga highlights lamang at talaga namang kapanapanabik ang naging bakbakan kahapon. Umpisahan muna natin sa Creamline versus Sauce Coffee na napaka-intense din ng laban. Creamline tuluyan na nga bang minalas? Import nga nila, kailangan na dapat palitan. Alay sa bantay sarado. Import ng Sauce Coffee, unstoppable, laging tinik sa Creamline. 37 points, sobrang lakas. Well, masasabi nga natin na napakaganda rin kahit papano naging laro na talaga namang hindi natin mapredict anong team mananalo. Well, overall performance ng import ng Creamline maganda rin ngunit kinulang. Si Valdez naman ay nakapag-deliver ng 13 points ngunit bantay sarado at target sa service. Ganun pa man, main reason na tinik sa CCSK natalo ay ang import ng Sauce Coffee na si Devere na unstoppable. Open sa depensa, napakagaling. Kahit sa back row, malaking kawalan rin si Kayla Atienza sa Creamline dahil sa depensa. Grabe din ang setting ni Mondoñedo sa Sauce Coffee. Grabe din si Thea Gagate, Minor at syempre ang mga wing spikers nito. Okay naman ang laro ni Tots Carlos ngunit minsan ay bantay sarado siya. Maganda sana kung si Villarete ang first setter muna as of now dahil maganda ang mga set nito. Gan pa man ay naging maganda overall ang laban ng Creamline versus Sauce Coffee. Sadyang talagang malakas ngayon ang Sauce Coffee at talagang hindi napigilan ng CCS. Gan pa man mababago pa to sa mga susunod na laban. Kaya guys, sa tingin nyo, napakalakas lang kaya ng import ng Sauce kaya natalo ang Creamline? Unid palitan ang import ng Creamline na si Scone. I-comment nyo na yun sa baba. Dako naman tayo sa labanan ng Akari versus Petrogas. Nabiging maganda ang bakbakan na umabot sa 5th sets at napaka-instance ng laban. Pareho malakas ang kanilang import. Grabe din talaga si Mars Alba. Laking tulong sa Akari. Iba pa rin ang setter o setting ni Cheng, ang veterans player kumpara kay Tolentino. More experience talaga, mas the best. Halos naging equal ang laban at hindi mapredict kung anong team mananalo dahil pareho malakas sa kanilang posisyon. Blockings, offense at defense pareho magaling. Kaya mga import nila ay consistent. Medyo sanay lang talaga ang Petrogas sa mga ganitong klaseng laban kaya sila nanalo.
Overall, the best pareho ang team, kaya deserve kung anong team mananalo, kaya good luck. Dako naman tayo dito sa laban ng Galleries versus Cheritigo. As usual pa rin pinapakita ng Galleries ngayon na tiyak baka sila ang maging lower rank ngayon sa conference. Okay naman ang import nila, nakakapag-ambag, ngunit kulang talaga. At sadyang malakas rin talaga ang Cherry, especially ang Sigalang, at bumabawi din ang kanilang import pagdating sa opensa. Grabe din si Paat at Robles, unstoppable pa rin. At syempre si Nierba, samantalang sa galleries, makikita nga natin ang kakulangan sa opensa o consistent sa pagbibigay ng puntos. Kulang din sa setting at sa depensa kaya natalo sila. Ganun pa man, kailangan nilang i-improve to para naman may maipanalo silang laro sa mga susunod na laban. Anong sa inyo guys sa bakbakan ng Galleries at Cheritigo? At naibigay na nga natin ang game result kahapon. Ngayon naman ibibigay natin ang latest team standing. Ano-anong team na ngayon nangunguna sa Pool A at Pool B narito. Sa Pool A ay nangunguna ang Farm Fresh 3-0, PLDT 2-1, Chocomucho 2-1, Signal 1-2, Capital 1-1-2 at NXLED 0-3. Sa Pool B naman ay nangunguna ang Sauce Coffee 3-0, Petrogas 3-1, Creamline 2-2, Akari 2-1, Cheritigo 1-3 at Galleries 0-4. Ganun pa man, hindi pa tapos ang laban at mag-aagawan pa ang iba sa kanilang mga pwesto at mababago ito sa mga susunod na laban. Ngayon naman ibigay natin ang magiging game schedule sa October 25, 2025, saan ang venue at saan mapapanood. Una, magtatapatan nga sa October 25 Saturday na magaganap sa Henares Center, Montalban, NXLED versus Signal SG Spikers 4pm. Susundan 6:30pm PLDT High Speed Hitters versus Farm Fresh Foxies. Mapapanood sa One Sports Plus sa cable, sa Signal application, Pilipinas Live application at sa pbl.ph. Kaya laban lang. At ngayon ibigay natin ang individual stats na latest. Sino-sino nga ba ang nangunguna na posibleng makakuha ng award after the conference? Ito na nga ang mga top 10 sa kanilang best position. Nangunguna sa best scorer ang mga import sa pangunguna ni Diber, Helen Baychenko, Squan, Van Sikel, Robles, Michem, Vanderwide, Martinez at Valdez. Sa best spikers naman nangunguna si Helen, Diber, Baychenko, Smith, Michem, Bilen, Tubo, Squan, Davison at Van Sikel. Best blockers nangunguna si Davison, Minor, Phillips, Anastasia, Baychenko, Squan, Madayag, D, Palomata at Panaga. Best servers naman nangunguna si Helen, Suyod, Asis, Vanderwide, Cayuna, Maraginot, Cruz, Domingo, Anastasia at Nunag. Sa best diggers nangunguna si Ponce, Katindig, Arado, Bertolano, Hasarino, Katindig, Juliet, Bilen, Eroa, Timpatura at Van Sikel. Best setters nangunguna si Robens Hardy, Mondoñedo, Cayuna, Fajardo, Maraginot, Alba, Tulinada, Negrito, Tolentino at Wong. Best receivers naman nagkukuna si Ponce, Bertolano, Molde, Diber, Baychenko, Helen Permentilla, Molina, Davison at Van Sikel. Grabe yung mga players, ang lalakas talaga. At isa sa mga nandyan ay talagang posibleng maging MVP. At syempre, ang mga karamihan ay makakakuha ng individual awards. Good luck na lamang. Samantalang pag-usapan naman natin ang naging laban ng U18 Alas Pilipinas Women's versus China. Tinalo nga ng ating pambato ang China sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 2025, 1825 at 2025. Grabe ang lakas nila, nakaka-proud. At syempre ang laban nila sa susunod ay magaganap ngayong araw, October 24, 9:30pm Philippine Time. Laban naman sa Hong Kong, China na medyo malakas din, nakaisang set to sa Thailand. Kaya good luck. May mga live po nito, especially sa YouTube, nagla-live po sila. Kaya syempre hindi mahirap hanapin. Well, masasabi nga natin napakalakas ngayon ng U18 Alas Pilipinas Women sa talagang future national team player natin na talaga kahit ngayon pa lang ay nagpapakitang gilas na. Especially si Rose na talagang unstoppable at pinagkakaguluhan. Marami ding fans na Pinoy ang nanonood doon na talagang grabe ang suporta. Kaya syempre congratulations U18 Alas Pilipinas. Mukhang nangangamoy lakas ang dalawang team na ito, Sauce Coffee at itong Farm Fresh na nangunguna ngayon sa Pool A at Pool B.
Grabe yung mga dating nasa mababang rank ngayon ay lalong nag-improve at talagang nasa taas na ng rankings na hindi natin ina-expect. Bilog talaga ang bola at magaling din silang pumili ng kanilang import. Ang magka-sister team talagang Farm Fresh at Sauce Coffee ay talaga namang unstoppable na at hindi pa mapipigilan sa mga susunod na laro. Kaya good luck. Ang tanong, posibleng sila na kaya ang maging bagong reyna ngayon sa PVL? O talagang magbabago pa ang lahat sa mga susunod na laro? Ito naman ang latest pwedeng maging scenario. For Creamline fans, kailangan nilang manalo in 3 straight sets sa Charity Go at abangan ang resulta ng Sauce Coffee Petrogas na laban at Sauce Coffee versus Akari. Para posible makapasok kaya ng quarterfinals or semis, grabe. Ganun pa man, good luck sa lahat ng teams. Kaya guys, naibigay na po natin ang mga latest update today ngayong October 24, 2025. Kaya syempre, pasubscribe sa new channel ko. Maraming salamat sa suporta nyo.